Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa pag-iingat niyo sa amin. Panibagong kalakasan, panibagong buhay na muli. Lord, alam po namin na ang buhay namin na ito, Diyos, ay mawawalan ng saysay at kabuluhan kung walang Diyos na tulad mo. Lord, alam po namin, gaya ng sinabi mo sa iyong mga salita, masama at mabuti ay pinapasikat mo ang araw. Kaya nga po, iningatan mo po kami. Naniniwala po kami, O Diyos, na may pakialam ka at may ginagawa ka at may magagawa ka sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ngayong hapon, nahayaan ka namin, Banal na Espiritu, na makialam, pangunahan mo ang buhay namin. Hupuin mo po kami, kausapin niyo po kami, ikaw ang aming tagapagsalita. Buksan mo ang aming espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng mga bagong kapahayagan mula sa iyong mga salita. Kapahayagan na magdadala sa amin sa panibagong buhay at pagbabago. Salamat po, Diyos, sa iyo lahat, Panginoon, ang kapuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So, bago kayo umupo, samahan niyo ako. Basahin natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Efeso chapter 2. Taga-Epeso, Kapitulo 2, verse 18 up to 10. Okay, nakita na natin? Magsabi ng amen. Ephesians chapter 2. Okay, hanggang bukas tayo dito. Antayin natin yung iba. Nakakita, magsabi ng amen. Okay. Kailangan pang takutin kayo no? Okay. Ayaw sa yung magdamag maghapon tayo dito nakatayo. Hindi kayo maghahanap ha. Sige. Basahin natin ang sabay-sabay. Wala bang go? Nag-attention ka pala kayo. Di ba? Okay? Verse 8. 1, 2, 3, go! Pagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa at walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Pagkat tayo nilalang ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, iuukol natin ang ating buhay ang layunin. Okay, thank you. God bless. Bilang makaupo. Ayan. Wala ba yung natin? PowerPoint? Ayan ba yan? Okay. Oo, kasi hindi ko makita sa akin Kanina ko pinubuksan, hindi ko mabuksan. Anyway. So, yan. Sabi niya, for by grace, yan, English Standard Version yan. Sabi niya, by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God. Not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that you do walk in them. So, ito yung kabuuan na plano ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ng tao, sa sang sinukob sa buong mundo. Kaya nga, mayroon tayong verse na sabi ng iba is the heart of the Bible. At ano yun? John 3:16. Kahit saan tayo pumunta, kahit anong pag-usapan natin, lahat nakatuon doon. Diba? Yung bang kahit saan, gilid, kaliwa, kanan, palikod, paharap, lahat doon nakatuon. Yan. Kahit sa Old Testament time, kahit sa panahon ng Lumang Tipan, lahat ng ginagawa nila noon, mga activity, mga tradisyon na ginagawa nila, lahat nakatuon doon sa coming Messiah, doon sa tagapagligtas. Kaya kahit magkakatay sila ng hayop noon, lahat ng iyon ay simbolo. Kahit nung panahon ni Joshua,
naligtas sila Rahab. Natataalala niyo yung ano bang tawag doon? Prostitute. Yan, tawag natin ngayon. Pokpok. Yan, tawag ng mga kon ngayon. Pero alam niyo, hindi niyo pa alam, no? Makinig kayo. Si Rahab, hindi siya basta-bastang prostitute. Social yan. High profile na prostitute. High profile na prostitute yun. Kasi sa templo siya. Hindi yan sa tabi-tabi. Hindi yan tatayo-tayo lang doon kung saan may, di ba? Galid-gilid. Hindi ganun yun. High profile siya na prostitute. Businesswoman siya. Kaya may maganda siyang bahay. Malaking bahay. So, ganun si Rahab. Ganun siya. Temple prostitute ang tawag nila doon. Hindi basta-basta. At nung niligtas sila, hindi nagkataon na sabi ng mga nawala. Sabi ng mga tik-tik noon, tik-tik talaga no? Spy. Sabi ng mga spy noon sa kanya, ilabas mo ay yung cord, di ba? Sa pintuan, sa bintana. Ilaylay mo siya. Di ba? Pero anong sabi? Pula. Di ba? Bakit? Pwede namang puti. Diba? Para peace sana. Pwede namang blue. Diba? Pwede namang ano bang madaling makita? Green. Orange. Ay, hindi. Pink. Diba? Para madali mong makita. Yun ang purpose nun. Pero, sabi nila pula. Diba? That's a symbol of the blood. Yan, ni Jesus. See? So, lahat noon ang ginagawa nila. Kahit nung panahon na ang tao ay unang nagkasala. Nagkasala sila noon, ang ginawa nila ay nagtahi-tahi sila ng mga dahon-dahon. Malalapad na dahon. At yun pinagtakip nila sa kanilang katawan. Para hindi sila mahiya. Yung mga walang hiya, nahiya. Di ba? Wala naman talagang hiya dati. Di ba? Kasi abnormal pa sila. Ano ba yan? Inosente pa sila. Ayan. Ha? Hindi naman abnormal. Inosente pa sila. Kaya masarap maging inosente, di ba? Masarap maging bata. Kung balikan ninyo. Ba? Walang malisya, wala ka talagang pakialam. Di ba? Ganun sila noon. Pero nabuksan yung kanilang kaisipan, nagkaroon sila ng kaalaman ng mabuti at masama. Kaya ang sin, alam niyo, ang talagang ibig sabihin niya, knowing. Kasi kung may alam ka na, kung hindi mo alam yung mali, hindi mo, di ba? Walang tama. Di ba? Parang, kung hindi mo to alam, hindi mo makikita kung ano yung mali. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyo kakainin yan kasi yan, nagbibigay yan ng kaalaman. Di ba? Kaya pag nalaman ninyo kung ano yung tama, wala. Alam niyo na yung mali. Kaya sabi niya, huwag niyo kakainin yan. 99 pwede niyo kainin, huwag lang yung 1. Isang puno. Pero, pinakialaman pa rin. Diba? So, yun yung naging dahilan bakit nangyari yung ating binasa na talata. At sa hapong ito ay gusto kong balikan po natin yung talata na ito about grace. Magre-rely lang tayo sa Holy Spirit. So mag-rely na rin kayo sa Holy Spirit. Hayaan na natin yung technology natin. Lahat may hangganan. Kahit ako, munti ko na itapon yung hindi ko mabuksan. But anyway, mag-rely tayo. Grace, faith, and good works. Yan ang pag-uusapan natin. Check now. Grace, faith, and good works. Mahalaga itong tatlong bagay na ito. Pero, gaya ng pinag-usapan na natin noon na itong tatlong bagay na ito, napakahalaga sa buhay natin bilang isang tao at higit sa lahat bilang isang Kristiyano. Unahin natin yung tinatawag na grace o biyaya. Sinabi natin noon, para sa mga nandito noon, ang ibig sabihin ng biyaya. May dalawang klase at dalawang trabaho na huwag nating kakalimutan. Paulit-ulit natin yung binabanggit na sana huwag nating makalimutan. Na ang grace ay, sabi doon sa binasa natin kanina, we are saved by grace. Diba?
So, naligtas tayo sa biyaya. Pero hindi lang yon ang trabaho o nagagawa ng biyaya sa buhay ng isang tao o isang Kristiyano. Hindi ka lang basta iligtas, tapos na. Di katulad ng iba, ng anak, pinabayaan na yung bata. Di ba? Yung mga ganon. So, may mga spiritual abortion din. Alam niyo yun? Pinatanggap nyo. Inayaan nyo na. Bahala ka na dyan. Di ba? So, walang nag-alaga. Walang umakay sa kanilang paglalakad bilang isang buhay Kristiyano. Yan. Kaya pahalagahan ninyo yung mga nag-aalaga sa inyo. Amen? Panalangin nyo sila. Magkaroon sila ng tiyaga sa inyo. Mahirap po. Diba? Pero kailangan natin yon. Kailangan natin ng bawat isa. Yung gagabay sa atin, tutulong sa atin. So, yung grace, ito yung nagbibigay sa atin. Anyway, naalala ko lang, minsan, may pinanood ako yung about yung atheism siya. Huwag kayong manonood ng ganon. Ako lang. Baka mamaya, mag-curiosity, hanapin naman ninyo. Di ba? Kasi sabi niya, bakit hindi siya naniniwala sa Diyos? Diba? Yun yung yun yung gusto ko lang panood, kaya nga pinurward ko siya. Dami niyang mga kwento, alam niyo ng mga atheist na magagaling yan. Pero sa bandang huli, yun ang gusto ko lang makita, yung part na mahalaga na yun para sa akin. Na, ilan ko, dahilan, bakit hindi siya naniniwala sa Diyos? Yeah. Ang isang dahilan kasi talaga ay hindi kasi natin maintindihan bilang isang tao yung tinatawag na grace o biyaya. Di ba? Actually, mahina pa nga siyang atheista eh. Yung iba, marunong pa sa Bible siya, wala talagang. But anyway, itong grace na ito yung tinatawag na unmerited. Ito yung acceptable. Yan, unmerited favor or unconditional love of God. Yan. Salamat. Thank you, Tim. Technical team sa A4. Thank you. So, yan. Unconditional, di ba? Unmerited favor, unconditional love of God. Kung walang grace, kaya sabi niya, by grace we are saved. Di ba? Kasi kung wala yan, hindi tayo tatanggapin o hindi tayo matatanggap. Yan. Kaya nga unmerited favor siya. Merit. Ibig sabihin, karapat-dapat. Di ba? Medyo lagyan na naman natin yung definition. Di ba? Pero pag sabing merit, di ba yung karapat-dapat ka. Kaya lahat ng tao, karapat-dapat na tumanggap ng grace, ng biyaya. O pwede nilang mapasa kanila yung grace, yung biyaya. Ang problema, kailangan mo siyang tanggapin. Kaya nga, halimbawa ako, bibigyan mo ako ng regalo dahil para sa'yo, karapat-dapat akong bigyan ng regalo. Tama? Pero kailangan yung regalo na yan, gaano man niya kaganda, kailangan kong tanggapin. Ganun yung ibig sabihin. No? Kaya merit, baka malito kayo. Di ba, unconditional, di ba? Unmerited. Tama po yun. Di ba? Na lahat, karapat-dapat na tumanggap. Di ba? Madalas sabihin na napapakinggan natin, hindi tayo karapat-dapat na tumanggap. Karapat-dapat tayo sa paningin ng Diyos. Pero kailangan tanggapin mo siya. O pwede kang tumanggap. Yan, sabihin na lang natin. Yung term, di ba? Baguhin natin. Hindi karapat-dapat pala. Kasi lagi natin napapakinggan yun eh. Kinalakihan na natin minsan. Hindi tayo karapat-dapat. Pero, sabihin na lang natin, pwede na tumanggap. Pero, kailangan tanggapin mo siya. Di ba? Kaya nga, sabi ko doon, nilagyan ko na unconditional. Ang condition lang, tanggapin mo lang siya. So, yan yung grace. Yan yung una. Kaya sabi niya, by God show His love for us in that while we are still sinners, Christ died for us. So, kailan namatay si Jesus? Yan. Nung kailangan tayo makasalanan pa. Sa atin siguro dito, baka lahat tayo, kung meron man, baka iisang tao lang ang tatanggap sa tao, tatanggapin mo siya dahil karapat-dapat siya. Either mabait, gwapo, mabango, cute. Tama? Pero kung yung taong grasa, di ba? Mabantot, wala ka namang mapapakinabangan. Tama? Yun yung grace. Okay? So, kaya tayo naligtas
For by grace you have been saved. Okay? So, huwag natin kalilimutan yan. Kaya ito yung paulit-ulit nating tinuturo kasi ito yung sa mga susunod siguro, if God's willing, ay pag-aaralan natin. Ano ba yung mga sign ng mga maling katuruan? Diba? Siyempre, mga bago pa lang Diba? Dapat maturuan tayo. Diba? Ano ba yung mga palatandaan na yung kausap mo na kahit ang galing sa Biblia, pero mali pala yung itinuturo. Diba? May mga ganon? Naka-encounter na kayo ng ganon? Mas magaling pa sa'yo. Linggo-linggo ka na nagsisimba, pero wala ka pang memorize na verse. Diba? Siya, 10 na. Ikaw, kalahati lang. Wala pa. Yung for God so love the world, hindi pa ma-perfect. Yeah? Basta alam mo, God, love. Okay na yun. John 3:16, hindi pa ako Kristyano noon. Bata pa ako, napapakinggan ko na yan. Pero, napakalaga yung bagay na yan. So, okay? So, we are saved by, ulitin nga natin, sabay-sabay, we are saved by, ayan. Saan tayo naligtas? Sa biyaya. Tagalog lang. Sa biyaya ng Panginoon. Okay? So, kung sinabi niyo yan, at sinabi nila, yes, tama. Pero, pag gumanon sila, so, dumistansya ka na. Lalo na, huwag ka nang makipagdebate. Okay? So, mahalaga yan. Huwag natin kalilimutan yan, We are saved by grace. Not anyone else. O anumang kaparaanan. Okay? Ano yung grace na yon? Yan yung conditional. Yan yung dahilan bakit katanggap-tanggap tayo sa harap ng Diyos. Sige nga, next slide. Yan. Pangalawa, sabi natin kanina, yung grace na ito yung naging dahilan para tayo na maging katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Pangalawa, ito yung dahilan din para nang sa ganon, magawa natin. Yan. Na kung sino tayo ay magkaroon ng pagbabago. Magawa natin yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin dahil mahal niya tayo. Sino itong nakaranas magmahal? Oo, sabi ko na Mas mauna pang sumagot sa inyo yung nasa labas Dumaan lang Ako. Kapag mahal mo, kadalasan, meron kang ine-expect. Tama? Tama ba? Meron kang gustong mangyari, o meron kang gustong may plano ka, diba? O meron kang inaasahan na kung hindi man niya gawin para sa iyo, gawin niya para sa sarili niya. O gawin niya para sa pagmamahalan ninyo. Tama? Parang wala akong kausap Parang mga bato yata yung kausap ko Diba? Hindi nagmahal. Ay, alam na. Hindi ako nagbabanggit ng pangalan Diba? Mayroon kang inaasahan. Mayroon kang expectation, mayroon kang sabi ko nga, kung hindi man gamin para sa'yo, para sa kanyang sarili, para sa inyong relasyon, di ba? Meron kang gustong mangyari. Yung iba nga nagpaplano pa, di ba? Gumagawa pa ng ganito, ganyan. Pag birthday mo, meron bang ini-expect? Di ba? Yung mga ganon, papaalala, kunyari. Nakalimutan yung birthday. Yung mga ganon. Kasi, isang mahalagang bagay na importante ka sa kanya. Di ba? Kaya naalala mo siya. O pinapaalala. At yun, hina-expect mo yun. Di ba? Kaya yung iba, nagtatampo. Hindi ka sumagot. Chat ako ng chat Kalimutan mo yung date O ano yun? Anong pakialam ko sa date? Lalong nasaktan. Di ba? 10 taon na tayo, hindi pa matandaan yung birthday ko.
Ang Diyos na tumanggap sa atin, kung sino tayo, ang Diyos na nagmahal sa atin, kahit hindi tayo karapat-dapat, ang Diyos na magliligtas at nagligtas sa atin dahil sa kanyang pag-ibig, because of His grace, dahil sa kanyang biyaya, meron din siyang inaasahan sa'yo. Are you there? Gaya mo, katulad din natin siya. Kaya nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Kaya ngayon, inaasahan niya, nandito ka, thank God, nandito ka. Tama. Diba? 2000, ano bang kuwan ngayon? Date. Nakatala yan sa libro ng Panginoon, sabi niya. Oras na 5:00. Diba? Nakikinig ka na ng sermon. Ini-expect ng Lord yun. Yeah. Magsusuot ka ng kulay. Pink ba? Pink. At pupunta ka sa simbahan at mananalangin. Kung pula ang damit niya, siya na yun. Meron ka nagpipray na ganon? Ba? Buti na lang, walang nakapula. Maliban kay JR. Oh, dalawa. Nagkataon, dalawa, nalito. Nako. Kamali ako ng panalangin, Pero ang Diyos, diba? Alam niya. At may inaasahan siya. He expected. Sabi ko nga, kung kayo may karapatang mag-expect, lalo na siya. Amen? Dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya yung expectation na yon, di natin yun magagawa kung hindi rin sa kanyang biyaya. Bang klase talagang Panginoon, di ba? Niligtas ka sa biyaya niya, magagawa mo yung inaasahan niya, yung gusto niya, di ba? Yung dapat mong gawin dahil din sa kanyang biyaya. Grabe. Wala kang maidadahilan. Kaya sabi niya, siya ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa na gawin at nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya kung sarili mong lakas, kaya laging tuwing New Year na lang, di ba? Gusto ko nang magbago. Bawasan ko muna ang gusto ko mag-focus sa study ko, sa career ko. Iwas muna sa distraction. Iwas muna sa ganito. Average ko 70, magiging 85 ngayon. Kailangan natin ang biyaya ni Lord. Yan ang nagagawa ng biyaya. Kaya panalangin natin, hindi lang baguhin tayo. Lord, tulungan mo ako na baguhin. I surrender. No? I surrender my life. I surrender these things. Ang bagay na ito, gusto kong mabago. Kaya ang biyaya na. Yeah. Kaya sabi niya, 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Okay? Therefore, I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. Yung hindi natin kaya, nakakaya natin sa biyaya ng Panginoon. Hindi mo siya kayang limutin, huwag mo sabihin hindi mo kaya. Kaya mo sa biyaya ng Panginoon. For you, Lord. Ilalayo niya ako sa iyo. For you, Lord, kakayanin ko. Kahit ngayon lang ako umibig ng ganito, nakakilala ng ganitong tao. Tinatanong pa niya, Google ka ba? Di ba? Pero sasabihin mo, Lord, by your grace, huwag niyong kalilimutan yan. Kaya ko siyang talikuran o iwanan kung kinakailangan. By the grace of God. By the grace. Kahit pa siya Google ng buhay ko. Di ba? Ano yung alam? Okay. Next slide. Summary natin yung grace. Oh, nawala.
Yan. Ito ngayon ang ibig sabihin, di ba? Pagsamahin natin. Sabi niya, unmerited favor of God opens the way for us to experience the enabling power of God. That's the grace. Ito yung pabor ng Diyos sa atin, pagtanggap kung sino tayo at kung ano tayo. Ito yung nagbubukas ng pintuan para nang sa ganon, maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos na magbibigay sa atin ng lakas para gawin or accomplish something or doing something for His glory, for His will, sa inaasahan niya. Palagay mo, anong inaasahan ng Diyos sa'yo ngayon? May naisip ka ba? May sinasabi ba ang Diyos sa'yo, anak, talikuran mo na yan. Makakahadlang yan sa pangarap mo. Di ba? May pangarap ka. Yeah? May gusto kang marating. May gusto kang mangyari. Pero minsan, mayroon tayong mga bagay na balakid na hindi maiwanan. O hindi mabitiwan, hindi makalimutan, etc. etc. Mga nakaraan nating mga karanasan, di ba? Hindi na pagpapatawad, hindi pagtanggap. Pero kaya natin yan sa biyaya ng Diyos. Amen? Huwag mo sabihin hindi mo kaya. Sabihin mo, Lord, kaya ko to by your grace. By your grace. Kaya ang sabi ni Pablo, for I am, yan. Sabi niya, for I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me is not in vain. In the contrary, I work harder than any of them. Though it was not I, but by the grace of God is within me. Kaya sabi niya, God can do more than what we ask or imagine, according to your power that work within us. Just the grace. Lampas sa inaasahan ng Diyos yung iniisip mo sa sarili mo kung sino ka at ano ka. Alam mo, ganito ka lang, pero ang Diyos hindi ganun ang tingin sa'yo. That's the enabling power. That's the grace. Kaya sabi ni Pablo, ako yung pinakamasamang apostol. Hindi nga ako karapat dapat tawaging apostol o apostol o pastor o ano paman. Pero, sabi niya, bakit daw? Kasi pinipersecute niya ang church. Yun ang background ni Pablo, is a persecutor. Pinapatay niya, pinapahiya niya. Actually, nung pinatay si Stephen, nang binabato siya, saksi siya doon. Compromising siya doon. At sabi niya, pero by the grace of God, I am what I am. Kung sino ako ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya tama yung sabi niya, dahil sa biyaya para wala tayong maipagmayabang. Amen? Kaya sabi niya, kung sino man ako ngayon, by the grace of God, dahil sa biyaya ng Diyos. Ano ba yung biyaya ng Diyos na ito? Pakibalik lang muna. Ano ba yung biyaya ng Diyos na ito? Sabi niya, hindi na nabalik. And, there's a grace. Sa summary. Yan. Sabi niya, and His grace toward me was not in vain. Para hindi mawala ng saysay yung biyaya ng Diyos. And contrary, sabi niya, I work harder than any of them. Kaya ang biyaya ng Diyos nagpapasipag pala sa atin. He work harder. Work hard. Yan yung nagagawa ng grace. Kaya kung may biyaya ang Diyos, puspos tayo ng biyaya ng Diyos, yan ang magbibigay sa atin ng lakas, ng sipag, pagpupursige, dahil sa biyaya niya. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Yan ang magtutulak sa atin para magpursige lalo. Mag-push, mag-aral ng mabuti. Magsumikap. Yan yung biyaya. Kaya sabi ni Pablo, mas nagtrabaho ako sa kanila ng matindi. Kasi alam niyo, ang problema dito sa church na to kasi, matapos nag-preach si Pablo, siya yung nag-establish, siya yung ginamit ng Diyos para ma-establish yung church. May mga pumunta dito ng mga magagaling, mga sikat, mga mayayaman, nagpumapapel.
Yan, trabaho niya. Ginugulo nila. Kaya ito yung tinutukoy ni Pablo. Sabi niya, I work harder than any of them. Hindi dahil nagmamayabang. Because you know. Bakit? Kasi by the grace of God, I am what I am. So hindi ako nagmamayabang dahil sa biyaya ng Diyos. Pero kung hirap lang at hirap mag-usapan sila at ako, sabi niya, alam ninyo kung anong hirap ko. But by the grace of God. Amen? Yan. Kaya nagiging masipag tayo. Pagdating ng panahon, magiging COO na kayo, magiging, di ba? It's by the grace of God. Di ba? At sabihin ninyo, salamat, Lord, for your grace. Thank you for your grace. I am what I am. Ay, Pablo. Ina-appreciate tayo. Thank you, Lord, but by His grace. Amen? Dahil sa biyaya. Bakit sabi niya, I am what I am? Kung babasahin niyo, pag-aaralan niyo ang buhay ni Pablo, siya lang naman sumulat ng 1/3 ng Book of New Testament. Yan siya. Yan si Pablo. At maraming church na na-establish dahil sa kanya. Pero hindi niya yung pinagmayabang. Is by His grace. Siya lang naman yung tinuka ng makamandag na ahas. Yung mga tao nagpupustahan. Mamamatay na yan mamaya. Pero walang nangyari. Kaya kinilala, ay, Diyos pala to. Sinamban nila. Inalayan ng mga sampagita. Ay, inalayan ng mga pagkain. So sabi niya, hindi ako Diyos. Okay? Next. That's a summary of grace. Okay? Pangalawa, grace and then faith. Yan. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo. Dahil sumampalataya kayo kay Kristo. Sabi natin kanina, ang grace na ito para sa lahat. Pero hindi ito maranasan, matanggap ng lahat hanggat hindi mo siya tatanggapin. At ito ay matitrigger, magmamanifest siya dahil sa pananampalataya. Kaya we are saved by grace through faith. Yan, dahil sa pananampalataya. Sabi niya, dahil sa pananampalataya. Okay? So, we are saved by grace through faith. Not through faith by grace. We are saved by grace through faith. Naligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Meaning, itong biyaya na to, kung walang pananampalataya, walang silbi. Kaya nga, pamamagitan. Through. Diba? Take note that word. Through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, pag sinayang pamamagitan, walang silbi itong una kung wala itong pangalawa. Okay? So, importante yan. Dapat masundan ninyo. Importante ito kasi walang silbi yung isa. Parang hindi ka makakapag-grade 6 kung hindi ka nag-grade 1. Tama? Unless siguro accelerated ka. O nag-exam ka ng ALS. Diba? O ano pa ba? Diba? Pero, ito yung grace. Diba? Kahit anong ganda, walang silbi yan kung walang pananampalataya. Okay? Kaya yun yung kahalagahan yan. Kaya nga sumampalataya kayo. Kanino? Kay Kristo. Importante, dapat yung pananampalataya natin nasa tama. Diba? Ang pag-uusapan dito kasi hindi yung gaano katibay, gaano pananampalataya, kundi objective. Di ba? Yung object ng ating pananampalataya. Kanino daw? Kay Kristo. Dapat importante yan. Yung pananampalataya natin, dapat nakatuon sa tama at yun ay kay Kristo. Yan, yung sinabi natin noon na dapat ano ba yung pananampalataya natin kay Kristo? Di ba? Kasi meron din namang klaseng iba-ibang pananampalataya patungkol kay Kristo. Pero kailangan yung pananampalataya natin kay Kristo, tama din. Ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Siya yung ibinigay ng Diyos. Diba? Ng bugtong na anak. The only, grabe nga sa King James, the only begotten Son. Diba? Only na, begotten pa. Diba? Son.
Inulit niya. Ibig sabihin, ini-emphasis niya talaga na wala nang iba, siya lang. Kaya, only begotten Son. Di ba? The only one. Yung mga ganon. Siya lang, wala nang iba. Okay? At yun ang dapat nating huwag kalilimutan. At ano ba yung paniniwala natin? Siguro, time will come, pag-usapan din natin yan about Christ, Christology. Then, Romans chapter 5, verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ayan. So, justified means napawalang sala tayo o naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya tayo naging matuwid. Ang tingin ng Diyos sa atin, kahit tayo makasalanan, ang tingin ng Diyos sa atin, malinis, matuwid. Kahit balubuloktot na ganyan, pero ang tingin ng Diyos sa atin, matuwid. Bakit? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit ganun ang tingin niya? Dahil sa kanyang biyaya. Hindi niya pwedeng itanggi yun. Diba? O talikuran. Okay? So, justified by faith. Tayo naligtas. Tayo na pawalang sala, naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Pananampalataya uli kanino? Yan, kay Jesus Christ. Diba? Hindi sa simbahan, hindi sa organization, hindi kay pastor, hindi kay pastora, hindi kay cell group leader, hindi kung sino Poncio Pilato, bishop, di ba? O sino man, kundi dahil kay Jesus Christ. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have peace with God. We have peace with God. Marami yan. Peace with God, peace from God, peace in God. Pero ito, peace with God. Napaka-importante yan. Dapat ma-differentiate natin. Bakit peace with God? Pag kayo, sino bang magkapatid dito? Wala? Ayan. Pag si Mariela at saka si Ebang, hindi. Anong pangalan mo? Iyani. Ay, may hindi pagkakasundo. Magkatabi ba kayo matulog? Kaya hindi magkakasundo? Ha? Diba? Ang punto ko dito, kapag hindi maganda yung relasyon nyo, hindi kayo mapakali. Diba? Ayaw mo siyang makatabing kumain o makaharap. Diba? Kung yung best friend mo, inagawan ka, ni amoy. Alam mo na yung pabango niya, naku po. Kabisado mo na yung cologne niya, o perfume niya. Ibig sabihin, pagkasama mo siya, hindi maayos, hindi maganda yung inyong relasyon, hindi kayo mapakali. Wala kayong kapayapaan. Either ikaw or siya. Tama? Siguro ikaw, sabi mo, bahala ka dyan. Pero deep inside, ikaw din. Pag mag-uusap kayo, either hindi makatingin sa'yo sa eye to eye, ng mukaan, diba? Kasi there's something wrong within. Yan ang ibig sabihin ng peace with God. Lumindol nga lang eh. Diba? Alam natin, act of God yun. Trabaho o nature. Lahat napapanalangin. Diba? Kaya peace with God. Ibig sabihin, pagkasama mo ang Diyos, payapa ka. Wala kang guilty. Nakakaramdam na kayo ng gano'n? Yung guilty feelings. Kaya ayaw mo magsimba, ayaw mo magbasa ng Bible, ayaw mo mag-pray. Kasi you are not peace with God. Diba? Pakiramdam mo. Naranasan niyo ba yung gano'n? Ayaw mo mag-pray. Gustong-gusto mo, pero makasalanan ako, hindi naman dilingin panalangin ko eh. Punta ako sa church, sasaw naman, hallelujah, hallelujah. May kasalanan naman ako eh. Galit naman ako sa nanay ko, tatay ko, katabi ko to. Galit ako. Guilty feelings. So, hindi maayos. Walang peace. Di ba? Kaya yun ang ibig sabihin nun. Pagkasama mo ang Diyos sa langit, guilty ka, palagay mo. Mapapakali ka kaya?
Matatahimik ka kaya? Dito pa nga lang, sabi ko, pag lumindol, naku, lahat ng tao. Pero kung ayos, secured ka, maayos ang relasyon mo sa Panginoon, pag lumindol, hindi ka mananalangin dahil takot ka. Di ba? Kaya nga sabi ni Luke, sabi niya, if you see these things, sabi niya, pag nakita niyo mga bagay na ito, be proud. Lift up your eyes. Sabi niya, taas noo kayo. Pag nakita niyo, ano yung nakita? Yung mga palatandaan na darating na ang Panginoon. Matatapos na ang mundo. That peace with God. Pero kung magrarap niyo, pupunta na, wala na bukas, wala na yung mga katama, wala na yung ka-churchmate ko. You are not peace with God. Okay? So, justified by faith in faith alone. Pananampalataya. Parang maintindihan natin, peace with God. Pananampalataya, kasama ang Diyos. That's the relationship. Pag-uusapan natin dyan. Okay? Romans 8:1, kaya sabi niya, so now, anyone who is in Christ Jesus is not judged guilty. Wow. Easy to read version. Pag tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, nilinis tayo, pinatawad tayo, ang tingin sa atin ng Diyos, huhusgahan tayo is not guilty. Lahat huhusgahan ng tao. Pero sila, they will judge because they are guilty. Yung iba, ang tawag dyan ay condemnation. Sa Tagalog, tawag dyan kaparusahan. Kaya may dalawang klase ng judgment. Yan yung guilty and rewarding. Di ba? Sa reward, judgment din yun. Di ba? In Greek word, ang tawag dyan, bema judgment. Halimbawa, sa Miss Universe, i-judge sila. Kaya nga may mga judge. Di ba? Hindi para ikulong sila. Kundi sino yung Miss Universe, first runner-up. That's awarding. Diba? So, awarding meaning you are worthy. Ikaw ay karapat-dapat. Pero sa salvation, hindi ganun. Diba? Dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo, kapag na kay Kristo, sabi niya, we are not judged guilty. Hindi tayo huhusgahan para pausahan. Kaya automatic yun. Kapag ang tao namatay na wala kay Kristo, automatic yun. Impyerno siya. Walang question doon. Walang purgatory. He judged guilty. Guilty agad siya. Okay? So, walang question doon. Kasi walang namatay para sa kanya. Next. That's faith. Romans chapter 9. Sabi niya, if you openly say Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Past tense, ED. Di ba? Ibig sabihin, ligtas ka na. Yan yung assurance mo. Okay? You have been saved. Yes, we believe in Jesus deep in our heart. And so we are made right with God. So ang paniniwala mo sa isip lang, you are not made right with God. Dapat deep in your heart. Dapat sa puso mo. Hindi sa isip mo. Kasi kung sa isip mo, hindi mo talaga maaabot ang Diyos. Hindi natin siya kayang abutin. His thought is higher than our thought. Diba? Kaya hindi mo siya talaga deep in your heart. Kaya yung mga tao, kahit anong talino nila, gusto nilang abutin ang Diyos sa pamagitan ng katalinuhan. Pero hindi mo talaga abot. Hindi mo maintindihan. Diba? Sinasabi ko nga, kung tayo nga mga tao, parehas, magkaka-level. Siguro magkakaiba yung level ng pananaw, etc., etc. Pero hindi tayo magkaintindihan. Pero pare-parehas tayong makasalanan. Di ba? Saan hindi tayo magkaintindihan? Yung pa kayang Diyos, ile-level mo yung utak mo doon, ano ka? Di ba? Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, nag-create, gumawa sa inyo, ile-level mo yung utak mo doon. Sasabog ang utak mo. Diba? Hindi mo talaga siya maaabot. Hindi mo siya maintindihan. So, believe not in the mind, but live in your heart. Then, sabi niya, you will be saved.
ligtas ka na. Hindi ka maliligtas, ligtas ka na. Confess with your mouth, believe in your heart. John, sabi niya, 1:12, ESV, but all who did receive Him. Yan, si Jesus na tinutuko dyan. Who believe in His name, gave the right to become children of God. So, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, wala kang karapatan kung hindi mo tinanggap ang Panginoon. Ephesians 2:8, sabi niya, by His grace you have been saved through faith. This is not your own doing, it is the gift of God. So, ibig sabihin, gift, kailangan mo siyang tanggapin. Okay? So, we are justified by faith. By faith alone. Kaya nga, from faith to faith. Diba? Dapat hindi magbabago yun. Simula ka sa pananampalataya, dapat magtatapos ka sa pananampalataya. Hindi, nagsimula ka sa pananampalataya, nagtapos ka sa yabang. Yung mga ganon. Yung iba, tingin sa atin, mayayabang. Ligtas na daw sila. Kasi sila, nagpupursige pa lang sila para maligtas. Pero tayo, nagpupursige tayo dahil ligtas ka na. Kaya you are not judged by guilty. Hindi ka husgahan para parusahan. Amen? Because of grace through faith. So, lahat pwedeng tumanggap ng biyaya, pero kailangan may pananampalataya. Pananampalataya ang ano? Kay Jesus Christ. Na siyang namatay para sa ating mga kasalanan. Then, next. Faith and then, yan na, pumapasok ang good works. Kaya nga kailangan natin ng grace. Ulitin ko, dahil itong magliligtas sa atin, di ba? Magiging activated to, magiging makapangyarihan to, matatanggap natin to dahil sa pananampalataya. Dahil dyan, babalik ngayon tayo doon sa original na pagkalikha sa atin ng Diyos. Yung purpose ng paglikha sa atin ng Diyos. Sabi niya, Ephesians chapter 2, yan, easy to read version, sabi, you are not saved by the things you have done, so here, there is nothing to boast about. God has made us, when we are in Christ Jesus, God made us anew, as new people, so that we would spend our lives doing the good things He had already planned for us to do. Kaya nung tinanggap na natin ang Panginoon, sabi niya, God made us new people. Yan. Kaya sabi niya na kay Kristo Jesus, isang bagong nilalang. Kaya isa kang bagong nilalang. Yan. Pag tinanggap mo ang Panginoon, naniwala ka dahil sa kanyang biyaya, naligtas tayo, sabi niyo, ang tingin sa iyo ngayon ng Diyos, isang bago. Hindi na yung dating ikaw. Kaya nga tawag nila, born again. Ipinanganak na muli. Kasi bago nga eh. May luma ba na pinanganak uli? Bago. Diba? Bagong kapatid, bagong pinsan. So, bago talaga. Okay? So, yun yung sinabi niya. At yung pagiging bagong tao na ito, ilalaan natin ang ating buhay na ito na isang bago na nilikha ng Diyos para sa paggawa ng mabuti. Yan, pumapasok dyan. Mabuti, ano yung mabuti na ito? Ito na yung plano talaga ng Diyos, ito na yung purpose ng Diyos sa buhay mo na dapat mong gawin. Kaya bago ka pa ipinanganak, kaya sabi ni Pablo, ni David, you created me. Sabi niya, nilikha ako kamangha-mangha. Bago pa siya ipinanganak. Ang plano ng Diyos, nakatala na sa aklat ng Diyos. Yung gusto ng Diyos na yung mangyayari sa buhay mo. Kaya yung sinisimulan mo ngayon na plano sa Diyos, tapos na yon. You start what is finished. Diba? So, kailangan sundan mo lang yung plano ng Diyos na yun. At isang bagay dyan, sabi niya, ilaan mo ang bagong buhay na ito sa paggawa ng mabuti. Okay? So, alam niyo nang gagawin niyo.
Di ba? Dahil Kristiyano kayo, Kristiyano tayo, binago tayo ng Diyos, alam na natin gagawin na natin. Kaya hindi na tayo sasabihin, matanda na yan, alam na niya. Talagang alam na natin. Di ba? Yung gagawin natin. Huwag na tayong maguluhan. Alam na natin. Yung nakaplano na yon, bago pa man, ang gumawa ng mabuti. Mabuti bang tumulong sa magulang? Mabuti bang sumunod sa magulang? Mabuti bang mag-aral ng mabuti? Yeah. Mabuti bang maghugas ng pinggan? Ayan, na naman tayo sa pinggan eh. No? Mabuti bang maglinis ng bahay? Mabuti bang maglaba? Di ba? Mabuti bang matulog ng tamang oras? Huwag na tayong malito. Di ba? Kung minsan, anong gagawin ko? Dami mong gawin. Di ba? Dami natin gagawin. Mabuti bang magbasa ng Bible? Minsan, anong ginagawa mo? Wala. Wala kang magawa eh. Walang magawa. Ang dami nating pwedeng gawin kung gusto mong gumawa ng mabuti. Mabuti bang manalangin? Nagtataka ako kung minsan, kamusta yun? Kamusta na ito, walang magawa. Walang magawa? You are not new. Diba? Hindi ka bagong nilalang o gano'n. Luma pa rin. Kasi yung lumang tao, walang ginagawa. Sabi niya, good things He had already planned for us to do. Therefore, my beloved brothers, yan, 1 Corinthians 15:58, dahil dyan, sabi niya, mga kapatid, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that the Lord, your labor is not in vain. Mag-aral ka ng mabuti, gawin mo yan para sa Panginoon. Hindi lang para sa magulang mo. Hindi yan mawawala ng kabuluhan. Gawin mo yung mabuti. Kung iniisip mo, yung ginagawa mo mabuti, walang pumapansin o walang saysay sa iba, gawin mo yan para sa Panginoon. At sabi niya, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Sa iba, pwedeng mawalan ng kabuluhan. Hindi mapansin ng ibang tao. Diba ganun ka minsan? Kaya nagsasawa ka na. Papansin ka ng papansin, hindi naman pinapansin. Pero gawin mo yan para sa Panginoon. Amen? Practice ka ng practice ng awit dahil gusto mong mapansin, hindi naman napapansin. Pero gawin mo yan para sa Panginoon. Sabi niya, your labor is not in vain. Hindi mawawala ng kabuluhan. Gawin mo yung mabuti. Okay? Next slide. Kaya nga Galatians sabi, we will not get tired doing good, we will receive our harvest of eternal life at the right time. We must not give up. Meaning, you give up, you will not receive. Diba? So, kailangan pagpatuloy mo lang. Huwag kang magsawa. Amen? Kaya kung napapag-give up ka na, yan na. Rescue. Lord, I need your grace. Panginoon, kailangan kong biyaya mo. Amen? Kaya sabi niya, my grace is sufficient sa ating mga kahinaan. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Hingin natin ang biyaya ng Lord. Okay? Sapat. Tinatamad ka na, sabi mo, Lord, tulungan mo ako maging masipag. I need your grace. Grace ng kasipagan. Diba? Kasi alam mo alam mo sa sarili mo. Diba? Gusto kong gawin to. Bakit? Kasi mas gusto kong gawin to. Pero tama ba? O meron kang mas tama na gustong gawin? Tamang magpahinga, pero mayroong mas tama at may pinakatama para hindi ka tamaan. Sabihin ng nanay mo, tamaan kita dyan eh.
Dahil dyan, sabi niya, sapagkat haharap tayo, 2 Corinthians 5:10, sabi niya, harap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tanggapin ang bawat isa ang nararapat na kabayaran ng kanyang mga ginawa, mabuti man o masama. Kailan? Kailan daw? Saan yung mundo? Mundo natin. Di ba? Sa lahat ng ginagawa ngayon natin pala, paghaharap natin yan. Okay, paano mo ginamit ang oras mo? Ang buhay mo, ang talent mo, ang ganda mo, ang skill mo, pinag-aralan mo. Paano mo ginamit yon? O paano mo ginawa? O saan mo ginawa? Ha? So, importante yan. At darating ang panahon, sabi niya, lahat tayo. No, walang exempted yan. Haharap. Okay? Meron pa ba? Wala na. So, yan ang kabuuan. Diba? Haharap tayo, sabi niya, para hatulan. Anong sabi doon? Para tanggapin. Di ba? Hindi hatulan. Kasi yung iba, kapag sabing judgment, takot na eh. Kasi guilty nga. Di ba? Imbes na judgment, excited. Yes! Diba? Makikita ko na yung mabunga ng aking ginawa na hindi nakita ng pastor ko, diba? Ng cell group leader ko, ng director ko, ng magulang ko, ng crush ko, ng kapatid ko, diba? Ng asawa ko. Wala pa naman kayong mga asawa. Kasi minsan ganun eh, di ba? Yung parang mapapagod ka. Kahit sa ministry, parang walang pumapansin, wala ka. Nagsasawa ka. Nature naman natin yung mga tao. Psychologically. Di ba? Gusto natin napupuri. Gusto natin nasasabihan. Di ba? Ang galing mo naman. Ay, ang ganda mo naman. Paganda ka ng paganda, hindi napapansin. Pero gawin natin para sa Panginoon. It's not in vain. Diba? Hindi naman yung para ka ng Santa Claus, clown na hindi na makita yung balat mo sa mukha mo dahil sa kapal ng natural lang. Natural na ganda. Pero ganda para sa Panginoon. Kung may pumansin, saka na lang yun. Diba? Bonus na lang. Do it for the glory of God. Amen? Dahil bagong nilalang ka. Gawin natin para sa Panginoon. At sabi niya, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Ngayon, gusto niyo hindi mawala ng kabuluhan yung ginagawa ninyo? Do it for the Lord. Gawin natin para sa Panginoon. Bakit? Kasi ligtas na tayo. Kasi kung hindi ka ligtas, walang silbi yung ginagawa mong mabuti. Kung wala si Kristo sa buhay mo. Tandaan niyo yan. Sa harap ng Diyos, maruming basahan lang siya. Walang silbi yan. Kaya unahin muna natin, we are saved. Dapat maligtas muna tayo. And then, gumawa tayo ng mabuti kasi yan ang tinakda ng Diyos, yan ang plano ng Diyos. And then, pinakamaganda, gawin natin para sa Panginoon. Amen? May pumapansin man o wala. Bonus na lang yun. Pero gawin mo para sa Panginoon. Sigurado yun. Hindi yun mawawala ng kabuluhan. Nakatitiyak ka. Medyo matagal habang buhay ka pa. Pero hindi naman natin alam ang buhay, di ba? Gaano kahaba at gaano kaiksi. Pero importante, meron na tayong deposito. Meron na tayong nagawa. That's the purpose of God sa buhay mo. Bakit ka naligtas? Ay, sa mandaling mo ko. Nagiging mo ko tayo sa Panginoon, tayo sama-samang manalangin. Meron ka mga bagay na gusto mong gawin, pero minsan nahadlangan ka o sinasayo mo hindi mo kaya. So it's time to ask the grace of God. My grace is sufficient, sabi niya. Ang biyaya ko ay sapat. Gusto mo minsan gawin yung bagay na ito, pero hindi mo magawa. Sabihin mo yan sa Lord. Lord, gusto ko pong gawin to. Tulungan niyo ako.
ang biyaya mo. Sabihin natin sa Lord. Kahit hindi mo naman sabihin yan, alam yan ni Lord. Mas maganda sabihin mo na lang. Lord, this is my weakness. Ito yung kahinaan ko. Gusto ko to. Gusto ko nang maging regular na umaattend ng church. Pero hindi ko magawa. Tulungan mo ako. That's the grace of God. Hindi nagkataon na nandito ka. Kundi yan ang plano ng Diyos. At gusto niyong ibalik yung purpose ng pagkalikha sa iyo. Panginoon, sa hapon na ito, kami po ay nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, for the opportunity na kami ay malayang nakakapaglingkod, nakagagawa ng mga bagay na nais mong ipagawa sa amin. Lord, alam po ninyo ang kahinaan po namin. Alam po ninyo ang limitasyon po namin. Kayo ang lumikha sa amin. Kayo ang higit na nakakakilala sa amin. Maging mga tao na ito, mga kabataan na ito, babae at lalaki na narito ngayong hapon. At maging sa mga nakikinig, nanonood ngayon. Lord, you know their heart. Alam mo ang puso nila. Alam mo ang mga kahinaan, limitasyon nila. Kasi kayo po ang lumikha sa amin. Pero hindi ito hadlang, Panginoon. Dahil ang biyaya mo ay sapat sa amin. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami. Lord, nananawagan po kami. Ngayon, naninalangin po kami ng sama-sama. It's by faith, Lord God. Tulungan niyo po kami na ang biyaya mo, Diyos, ay patuloy na sumaamin. Lord, empower us upang magawa yung purpose ng buhay po namin. Lord, ayaw po namin, O Diyos, pumanaw sa mundong ito. Lord, na wala kaming naiwan ng legacy na nagawa para sa iyo. Lord, we want it. Gusto namin gawin. Dahil binago mo kami. Dahil niligtas mo kami. Salamat sa buhay ng bawat isa na narito. Maging sa mga nananalangin. Hingin mo ang dalangin nila mula sa trono ng iyong biyaya, ng iyong habag, Panginoon. Kahabagan mo ang mga anak mo na ito, O Diyos. Kung sino man sa kanila nag-aalinlangan pa sa kanilang kaligtasan, sa kanilang relasyon sa inyo, Lord, isaayos po niyo. Tulungan mo sila. Gabayan mo po sila. Maayos nila, Panginoon. Marami pong salamat sa pag-ibig. Salamat po sa biyaya. Salamat sa pananampalataya. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, muli, tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba. Pangalan ni Jesus. Amen.